Sa darating na December 6, isasagawa ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Irisan ang awarding sa mga nagwagi sa kanilang iba't ibang patimpalak para sa kabataan. Ang event nakatakdang isagawa sa Multipurpose Building Hall ng Barangay Hall ng Irisan. Pero matapos masira ng pananalasa ng Bagyong Uwan, nasira ito at hanggang ngayon hindi pa rin nasisimulang ayusin. Probably po sa school na lang po kami or sa Idogan po, yung ibang courts po dito sa Irisan. Ngayon na po sana yung pinaka-highlight ng 2025 na i-flex po namin na may barangay na po ang pinakamalawak na barangay, ang Irisan. So may flex na po namin na nagagamit namin yung barangay hall, nagagamit namin siya in different kind of activities, lalong-lalo na po sa aming mga kabataan since marami pong youths dito po sa Irisan. Dito napansin ng barangay ang di umano'y substandard na pagkakagawa ng multipurpose building hall mula sa mga nasirang salamin hanggang sa mga nagbagsakang kisame. Kung structurally stable yung structure, kahit na gaano kalakas yung wind, kahit gaano kalakas yung earthquake o typhoon, hindi yan masisira. Kasi doon nga sa engineering matters, meron tayong wind load analysis, earthquake load analysis, and then maraming load analysis na kailangang i-consider. Considering na ang nag-design po is Sibaw, ang Sibaw is home of architects. Yeah. So hindi po natin alam kung kinonsider ba nila yung suggestion ng engineers. Report namin kaagad yan sa CDRRMC, sa Office of the Mayor, sa Office of the Sibaw na nag-implement doon sa yung project na ito. Kaya alam na nila at si Mayor naman nagsabi naman na gagawa ka ng resolution mo na ASAP na barangay resolution ng council na 2 million para ipadala mo sa akin para pag-usapan namin para ma-restore lang. Ito na ang sitwasyon ngayon ng multipurpose building hall ng Barangay Irisan dito sa Baguio City kung saan ito nga ang isa sa sinira ng Bagyong Uwan. 2 linggo na ang nakakalipas. Dito makikita natin itong mga scaffolding na kinabit para sa nalagyan ng pansamantalang salamin. Pero 1 linggo na ang nakakalipas mula nang ikabit ito, nakatenga pa rin ito at hindi itinutuloy. Bagay na problema ngayon ng barangay dahil imbis na maging solusyon ito, mukhang magdadala pa ito ng disgrasya. Ay hanggang ngayon ma'am, hindi naayos. Kaya hindi operation pa sa taas. Kasi medyo delikado. Wala pa ma'am. Talagang ganyan na nakatiwangwang. Matatandaang natapos ang multipurpose building noong buwan ng Hulyo at nagkakahalaga ito ng higit 50 milyong piso. Kaya naman, panawagan ngayon ng barangay sa City Building and Architecture Office at sa kontraktor ng proyekto. Ina-appeal ko ang city na sana ay mapagtuunan ito para maayos, para happy ang taga-Irisan. Sa ngayon, meron ng mga scaffolding na inilagay sa loob ng multipurpose hall pero hindi pa nasisimulan ang pagsasaayos. Sinubukan naman kunan ng pahayag ang kontraktor ng proyekto pero hindi ito sumasagot sa aming mensahe. Angel Arquero, RNG News.